Isang mabisang paraan ng pasasalamat. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 17, verses 11 to 19, and I read it for you. On the way to Jerusalem, Jesus was going through the region between Samaria and Galilee. As he entered a village, 10 lepers approached him. Keeping their distance, they called out, saying, "Jesus, Master, have mercy on us." When he saw them, he said to them, "Go and show yourselves to the priests." And as they went, they were made clean. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice. He prostrated himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Then Jesus asked, "Were not 10 made clean? But the other 9, where are they? Was none of them found to return and give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Get up and go on your way. Your faith has made you well." Napakaraming pagpapala ang ipinagkakaloob ng Diyos sa ating lahat. Biyaya ng buhay, biyaya ng pamilya, biyaya ng pag-asenso sa negosyo, ang pagkain na ating kinakain, mga kaibigan na palaging nariyan, lahat ng kung anong meron tayo, kung ano ang mga ginagamit natin sa araw-araw at napakikinabangan natin, lahat ng mga ito ay biyaya galing sa Diyos. Kaya kung iisipin natin, papaano ko kaya maibabalik ang pasasalamat ko sa Diyos? Ang pasasalamat ko ba ay isang uri ng panalangin? Palagi na akong magsisimba, palagi na akong magdarasal. Yan ba ang aking pasasalamat? Maaari. O kaya naman, bilang ganti, bilang pasasalamat ko sa Diyos, ako ay tutulong sa kapwa? Ako ay magkakawang gawa? Maaari rin na ito ay yung maging ekspresyon ng pasasalamat sa Diyos, ang tumulong sa kapwa. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, napakinggan po natin kung papaanong pinagaling ni Jesus ang mga ketongin. Bumalik ang isang Samaritano sa kanya, lumuhod sa harap ni Jesus at nagpasalamat sapagkat nakita at naramdaman niya ang pagpapagaling, ang kapangyarihan ni Jesus. Sa ating pong buhay, dahil nga tayo ay babad sa mga biyaya ng Diyos, nais nating magbalik ng ganti sa Kanya, pasasalamat sa Kanya. Isa pong malaking hamon sa atin na tingnan ang ating buhay pananampalataya, hindi lamang sa kung anong mga biyayang ating tinatanggap. Tingnan din po natin ang aspeto ng ating buhay na sa tuwing tayo naman ay nalulugmok, may pinagdaraanan, may sakit o pasukuna sa buhay dahil sa mga problema. Hindi kaya tinatawag din tayo na bumalik at lumapit sa Diyos upang magpasalamat dahil sa mga pagsubok na ito sa ating buhay. Magpasalamat tayo sa Diyos hindi lamang dahil sa mga biyaya. Magpasalamat tayo sapagkat tayo ay hindi kinalimutan. Tayo ay hindi pinabayaan. At sa pamamagitan ng mga suliraning ito, tayo ay mas napapalapit sa Kanya. Tayo ay mas napatatatag niya. Tayo ay nagkakaroon ng lakas ng loob para magpatuloy sa ating buhay. Tayo ay natututo sa ating pamumuhay. Kapag may problema, madalas hindi tayo nagpapasalamat. Isinusumpa natin ang karanasang tayo ay nahihirapan. Ngunit tingnan din natin, baka may karunungan, may butil ng katalinuhan tayong mapupulot sa mga karanasang ito upang
sa susunod na mararanasan natin ang mga paghihirap na ito o suliranin, malalampasan na natin ng mas may lakas ng loob, mas may matibay na pananampalataya sa Kanya. Panginoon, maraming salamat po. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa mga biyaya. At maraming salamat din po dahil pinapadama niyo po sa amin na hindi kami nag-iisa sa tuwing kami ay may pinagdadaanan sa buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa comment section ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.